Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangalan ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na po, maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay September 5, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga naging followers. Magandang hapon din po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat na nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado dito po sa Facebook Live. Alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na pumukas siya ng pangunawa sa lahat po ng naturi ng pangalan. Ang ating mupaksa, kaunting kalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating pong kinatalakay, hindi po doon sa unang Korinto 14, no? 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Ayun. Muli isang pasasalamat kay Abayawa sa buhay na ibinabahagi pa niya sa bawat kapatid sa kabulungan natin. At ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Napakalaking pagkakataon ito na tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya sa bawat sandali ng ating pong itinatagal sa mundong ito, no? Magganon din sa mga hindi po mananampalataya. May pagkakataon pa na gaya nga ng sinasabi niya dun sa Roma 2. O baka naman sinasamantala mo ang yaman ng kabutihan, pagtitiis at pagtityaga ng Diyos. Hindi mo ba naunawaan ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa iyo tungo sa pagsisisi? Ganyan kabuti si Abayawa sa tao. Kaya tayo ay umabot sa ganitong sitwasyon, no? Dati rin tayong matitigas ang ulo, dati rin tayong mga suwail. Subalit doon sa kagandahang loob ni Abayawa, dahil sa kanyang sabi nga ho ay pagtitiis at pagtitiyaga. Hindi ho kasi katulad ng tao na walang pagtitiis at pagtitiyaga. So muli ho, at sana ang kalooban ni Abayawa ang siyang maghari sa atin, sa mga nasa kapulungan, maging sa labas ng kapulungan. Magandang hapon, Sister Ging Macal. Magandang hapon, Lisa, Indinimbi Corsiga, Vladimiliano Umali, Juliet Umali, Sister Lori Calderon, Brad Fortunato Juarez, Brad Sam Rotoni, Belchor Pasis, Brad Jesse Juarez, Leonardo Corsiga, Sister Shirley Raveriza, Brad Edmundo Umali, Sister Lolita Corsiga, Brad Wilfredo Bedes, at isama na natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, yung kanyang mga magulang. Sister Chris de la Cosquin,
Sister Chris Grisola, magandang hapon, sis. Joel Suela, Noli Tungkua, Jen El Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, Wilfredo Vélez, alas 4:29 na po yung ating oras. Ayan. So doon ho sa mga baguhan, kayo po ay nanonood dito po sa Facebook Live ng The Assembly of Yahweh Teach. Ako po si Brad Emmanuel Umali. Para ho doon sa mga bago, Sister Shirley Bandojo Abrera, Brad Rodelio Naba, magandang gabi na dyan sa iyo. Nakakatuwa naman ho dahil sa loob ng kulang-kulang isang buwan, napakarami ng views. Libo rin ho eh. Kaya lang, yun ang kaya lang. Talagang depende ho sa pagtawag ni Abayawa. Sige ho, at tayo'y mag-ano na, Bradnel Umali. Sebastian Juarez, 4:31 na. So, ang pagsahod natin, araw ho ng Biyernes ngayon, ikalima. Sabi doon sa FSB, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. So, kapulungan ng mga banal. Bakit ba pagka pinag-uusapan yung salitang kapayapaan, hindi ho po pwedeng mapag-usapan yung bunga ng Espiritu, yung nasa Galacia 5:23. Bakit basta yung salitang kapayapaan, hindi po pwedeng hindi masasagi yung Galacia, no? Bakit maraming tao wala ho yung salitang kapayapaan? Kung nasa labas ka ng kapulungan, no, akala nung marami, pagka sabi nga marami ka ng pera, meron ka rin namang kapayapaan, bro eh. Sabi nung iba, sabi nung nasa laman. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Kasi ho, ang isang taong nasa laman ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Basta ikaw ay nasa laman, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kinakailangan yung datihan mong pagkatao. Sabi nga ni Pablo doon sa 6:6 ng Roma, dapat nating malaman ito na ang dati nating pagkatao. Meron pala tayong dating pagkatao. Yan ho yung, kung tawagin ho ay laman, makasala ng pagkatao, makasala ng kalikasan. Yan ho yung dati nating pagkatao. Yan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nasa laman, ay hindi mo kailanman maranasan yung salitang kapayapaan. Bakit? Kasi yung dati nating pagkatao, makasalanan ho yan eh. Kinakailangan yan ay ipako. Sabi nga ni Pablo, 6:6 ng Roma, dapat nating malaman ito na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya sa krus upang ang makasalanan pagkatao ay mamatay
nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. Hanggat ang isang tao ay pinaghaharian ng kasalanan, hindi niya kailanman matatagpuan yung salitang kapayapaan. Basta na andyan pa yung datihang pagkatao. Kaya kinakailangan mabago ka talaga eh. Kumbaga, siguro yung naiisip ng marami, yung halimbawa, nagkakasiyahan, nagiinuman, yung bang sabi nila ay kapayapaan daw na andon, maligaya ka, nagagala ka. Ano ho yan? Yung sinasabi nila, yung hindi yan yung kagalakang ukol sa espiritu. Magkaiba ho yan, yung kasiyahang panglaman kaysa dun sa kagalakang pang-spiritual. Kaya nga sinasabi ni Pablo doon sa Galacia sa 5, sabi niya, tinanin niyo ito sa 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at huwag kayong susunod sa hilig ng laman. Bakit? Sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa nais ng espiritu. Yung daw hilig ng laman, laban sa espiritu. So kung ikaw ay nasa laman, laban ka sa espiritu. So, paano magkakaroon ka ng kapayapaan samantalang yung salitang kapayapaan ay bunga ng espiritu? Ang binasa ko ay Galacia 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa espiritu at huwag kayong susunod sa hilig ng laman. Sapagkat ang hilig ng laman laban sa nais ng espiritu at ang espiritu ay laban sa mga hilig ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Hindi mo kayang gawin eh. Magkalaban ang espiritu at saka yung laman. Kaya nga sinasabi, paano mangyayari na ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan samantalang ikaw ay nasa laman? Magkalaban yan. Hindi sila magkasundo. Di ba? Kaya nga, madalas nating nakikinig na nababanggit natin na talagang sa reliyon, hindi magkakaroon ng kaligtasan dahil lumalakad sila ayon sa laman. Walang relihiyon. Walang relihiyon. Pagka ikaw ay lumalakad na ayon sa laman, sabi nga ni Pablo doon sa 5:20, sabi niya, 21, sabi niya, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng babala ko nung una na ang mga gumagawa ng ganitong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dito pa lamang sa buhay na ito ay hindi ka na paghaharian ni Abayawa. Hindi ka makapapasok, hindi ka paghaharian ni Abayawa. Kung ikaw ay lumalakad ng ayon sa laman. Kaya yung iba, nagpipretend na meron silang Diyos. Nagpipretend sila. Kasi kinakailangan meron kang Diyos eh. Para masabi mo na meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan. Para masabi mo. Kaya lang, lumalabas yung bunga. Diba? Yung mga gawa. Dami, mga gawa. Pagdating doon sa bunga, single na lang ginamit. Samantalang pagdating doon sa gawa ng laman, plural, mga gawa ng laman. Ang dami. Pagdating doon sa bunga ng espiritu, single ang ginamit. Hindi fruits. Fruit.
Ba't ganon? Ano, napanood niyo ba yun o ngayon lang napakinggan? So, hindi pa pwede. Halimbawa, katulad nung ang bunga ng espiritu'y pag-ibig. Bakit unang-unang binanggit yung salitang pag-ibig? Ano? Isinalin ng pag-ibig ang sinaunang salitang Grego na agape. Sa wikang iyon, merong 4 na natatanging salita para sa pag-ibig. Ano yung isa? Eros. Ay salita para sa romantiko o madamdaming pag-ibig. Ang philia ay salita para sa pagmamahal na meron tayo para doon sa mga malapit at mahal sa atin, pamilya, kaibigan. Ang istorge ay salita para sa pag-ibig na nagpapakita ng sarili sa pagmamahal at pangangalaga, lalo na sa pagmamahal sa pamilya. Ngunit, ang agape ay naglalarawan ng ibang uri ng pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na higit na desisyon kaysa usang puso. Kasing dami ng isip kaysa puso dahil pinipili, ito, tandaan nyo, dahil pinipili nitong mahalin ang hindi karapat-dapat mahalin. Naranasan na ba natin yung iibig ka doon sa isang taong hindi karapat-dapat mahalin? Hindi yan, bigat yun. Yung bang taong hindi ka ibig mahalin. Hindi kaya ng laman yun. Pero hindi kaya ng laman yun yung iibigin mo yung tao na hindi karapat-dapat ibigin. Kasi salitang love, pag-ibig. Kala mo isang napakadali lang. No? Yung pala agape. Iibig ka doon sa isang tao na hindi karapat-dapat ibigin. Minsan nga, pamilya mo eh. Pamilya mo na yun, ha? Kapatid mo na yun. Kinapupuutan mo pa. O paano ka ngayon nagkaroon ng agape? Kasi sinasabi diyan, yung bagay o yung tao na hindi karapat-dapat dapat ibigin mo. Ibig sabihin, Brad, kung hindi mo magagawa pala itong bagay na ito, yung bunga ng espiritu, wala talaga sa'yo. Wala. Bakit hindi? Itong nakikita mo, hindi mo maibig eh. Hindi lalo na si Abayawa. Yung nakikita mo na, hindi mo nga maibig, lalo na si Abayawa. Lalo nang hindi mo maiibig yan. Iyo ba? Kaya nga sabi nga natin, pretending lang yung marami na yung daw bunga ng espiritu ay nasa kanila. Paano maiibig yun? Di ba? Nakikita mo siya pero hindi mo kayang ibigin. Hindi lalo na yung si Abayawan na hindi mo nakikita. Ha? Ano sabi? Hindi lamang ito isang emosyon. Kasi pag sinabi natin na Bermo, yung tao na hindi karapat-dapat ibigin, kinakailangan mong ibigin. Di ba? Kasi ang tao, pagka nagalit, masama yung trato niya doon sa taong kinagagalitan niya. Siyempre, iisipin mo yung ganti. Masama yung ginawa mo sa akin, masama rin ang magiging ganti ko sa iyo. Asan ngayon yung bunga ng espiritu na salitang pag-ibig? Wala. Yung ginagawa ng mga relihiyon, na niloloko nila yung kanilang kapwa. Binadaya yung kanilang kapwa, niloloko yung kapwa, pinagsisinungalingan yung kanyang kapwa. Agape ba yun? Nandun ba yung bunga ng espiritu? Wala.
Di ba? Ayan, pinakikita ng kasulatan na talaga palang napakahirap pala talaga ng salitang kaligtasan maliban na lang ang banal na espiritu ay nasa iyo. Oo, basta ang tao namumuhay pa rin sa laman, lahat noong sinasabi ng banal na kasulatan, against ka. O maaaring nakikinig ka lang, nanonood ka lang, pero hindi mo kayang gawin yung sinasabi ng kasulatan. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O marami dyan hanggang bibig lang. Marami hanggang bibig. Iibigin mo si Abayawan ng buong puso. O marami dyan hanggang bibig lang. Hindi talaga sa puso. Di ba? Tapos ang sasabihin nila, pag-ibig sa sarili. O yun, sakim. Di ba? So, alam natin na talagang yung gawa ng laman, against yan dun sa bunga ng Espiritu. Yung pangangalo niya, pakikipid, karumihan, kahalayan, huwad na pag-ibig sa mga tao, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, huwad na pagmamahal sa Diyos. Bakit huwad? Bakit huwad na pag-ibig sa tao? Fake. Fake yung pag-ibig sa tao. Fake din yung pag-ibig kay Abayhawa. Huwad. Hindi yung totoo. Ayan. Pagkapuot, pagtatalo, pananibugho, makasariling ambisyon, heresies, inggit, pagpatay, pawang kabaligtaran ng pag-ibig, paglalasing, pagsasaya. Indo, paglalasing at pagsasaya, malungkot na pagtatangka upang punan ang kawalan ng tanging pag-ibig. Kaya marami yung nagsasaya, marami nagiinuman. Para saan? Para punan yung hungkag na pag-ibig. Diba, pagka nagiinuman, ang saya eh. Halakhakan, hanggang sa malasing, makagawa ng hindi nararapat. Anong dahilan? Punan yung hungkag. May pag-ibig ka ba sa iyong kapwa? May pag-ibig ka ba sa Diyos? May pag-ibig ka ba sa iyong sarili? So, asan yung bunga ng Espiritu? Wala. Yan ang nakita natin. At nangyari yun naman sa atin nung tayo nasa laman pa. Pero sana naman, bilang nasa kapulungan na, yung nangyari sa atin dun sa nasa laman tayo, dapat hindi na makita sa atin sa kapulungan ngayon. Malaki ang pagkakaiba. O gaya nga nung aking sinasabi, at binasa rin naman doon sa Isaias kahapon na kung paano yung aking mga lakad ay hindi nyo lakad, sabi ni Abayawa. Yung aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip sapagkat kung gaano kalayo yung langit at lupa, ganon kalayo ang aking pag-iisip sa inyo. Gayon ang ibig sabihin niya, yung sa espiritu at saka kumpara sa laman, malayo. Malayo na talaga sila. Hindi sila po pwedeng magkasundo. Yung laman, hindi po pwedeng makasundo ng espiritu. Ayan, sinasabi na nga eh. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu. Huwag na kayong susunod sa hilig ng laman. 5:16 ito ng Galacia, sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa nais ng espiritu, at ang espiritu ay laban sa hilig ng laman. Brad, meron akong espiritu, pero nakikipaglaklakan, nakikipag-inuman. Meron daw siyang espiritu, pero nakikipagtid. Walang asawa sa walang asawa. May asawa sa may asawa. Meron daw siyang espiritu, pero sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Meron daw siyang espiritu pero napupuot, nagagalit, walang pagtitimpi. Tingnan ninyo yung pagtitimpi na ginawa ni Abay Hawa. Sa 9:22 ng Roma, kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ang mga sisidlan ng puot na inihanda para sa pagkawasa? O doon sa mas mababaw, ganon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero, minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang taong dapat sanang lipulin na. Hindi. Yan ang pagtitiis ni Abay Hawa. Sa tao, sabi nga ako sa inyo, masama lang ang naging tingin sa iyo ng iyong kapwa, iba na yung nasa isip mo. Hindi lang papatay. Tingin lang yun. Pero nasa isip, papatay na. Ganyan katindi ang laman. So kung hanggang sa ngayon, nariyan pa yung laman, sinasabi ng kasulatan, hindi ka kailanman magkakaroon ng bunga ng Espiritu. Pwede mong gawin, mag-pretend ka na lang. Ipaalam mo lang sa iyong kapwa na ikaw ay merong espiritu o si Abay Hawa ay nasa iyo, pero hindi mo kailanman madadaya si Abay Hawa. Lalabas at lalabas kasi yung bunga eh. O madali kang magalit, madali kang mairita. Diba? Kagalakan. Diba? Pinakailangan nasa atin yung kagalakan. Masasabi natin ito yung kagalakan ng Espiritu dahil ito yung isang mas mataas na kagalakan kaysa kasiyahan lamang ng isang kapanapanabik na karanasan o isang napagandang hanay na mga pangyayari. Ito ay isang kagalakan na maaaring manatili at manatili kahit na ang pangyayari tila masama. Alam ni Pablo na ang kagalakan ito ng personal. Ano ba yung 16:25 ng gawa? Tingnan nyo ngunit sa ating gabi sina Pablo at Silas ay nanalangin at tumawid ng mga himno sa Diyos at ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Sa kabila ng nakabilanggo, sila, nakakaawit pa. Di ba? Ginamit ito sa salitang Grego na tsara. Hindi ito kagalakan na nagmumula sa mga bagay sa lupa. Kasi yung iba sabi nila, nagagalak din naman ako blood eh. Hindi ho yan yung sinasabi nilang kagalakan sa panglupang aspeto. Ito yung kagalakan bunga ng Espiritu. Marami yung iba nasisiyahan, nagagalak pagka may pera. Galak na galak. Pag nawala na yung pera, malungkot na. Galak ba yun? Dito, pagka ikaw ay nagagalak sa bunga ng Espiritu, hindi pinag-uusapan yung pera. Di ba? Hindi pinag-uusapan yung pera, nagagalak ka kahit wala yung pera. Sa isang nasa laman, nasisiyahan ka, natutuwa ka pagka meron kang maraming pera. Di ba? So yung bunga ng Espiritu, hindi po pwede na lumalakad ka ayon sa laman, tapos may bunga ka ng Espiritu. Hindi po pwede. O, tingnan ninyo. 5:18 ng Galatia. Subalit kung kayo pinapatubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi naman kakailangan ang gawa ng laman. Ayan na. Pakikipig, karamihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang pagkapuot, pag-aaway-away. Sa giyera ba, may kapayapaan? Wala. Aling bansa ang nagkaroon ng giyera na nagkaroon ng kapayapaan? Wala. Di ba?
Eh, yung sarili nga lang natin, na nasa laman ka, may kapayapaan ka ba? Wala. Kasi magulo yung buhay mo. Ang taong nasa laman, magulo ang buhay. Magulo, bakit? Nasa laman ka eh. Yan o, binabanggit isa-isa na ni Pablo. Walang katahimikan. Wala yung sinasabing peace of mind. Wala yun. Kahit na anong yaman ng isang tao at nasa laman, wala kang peace of mind. Oh. Paano ka magkakaroon ng peace of mind? Halimbawa, katulad nito, itong bansang Pilipinas na ito. Baon sa utang ang bansang ito. Kung ilang trilyon. Bawat isinilang may utang na. Kinakailangan magbayad. Bakit? Wala siya bayaw eh. Ang layunin ng mga tao, lalo na dito sa gobyerno sa atin, mangutang na lang ng mangutang at kurakutin ang kurakutin ng mga nakaupo sa gobyernong ito. Walang Diyos eh. Lahat nasa laman. Di ba? Ikaw ba, dito sa Pilipinas, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Kung ikaw ay nasa laman, wala. Magagalit ka lamang sa namamahala dito. Bakit? Eh kung nasa laman ka na lang. Pero kung ikaw ay mayroong bunga ng espiritu, hayaan mo sila. Di ba? Hayaan mong si Abayawa mag-supply sa atin bilang mayroong espiritu. Siya naman may pangako eh. Pero kung ikaw ay lumalakad sa laman dito sa mundong ito, o kasama mong magulo ang mundong ito. Kung ang Pilipinas ay magulo, kanya-kanyang kurakot, kanya-kanyang korupsyon, o kasama ka, o magulo rin ang buhay mo. Di ba? So dapat maiba tayo mga kapatid. Maiba ang mga kapatid sa kapulungan. Huwag na natin samahan sila. Ang dami-dami na nila eh. Bilyon na sila tapos makikisama pa tayo. Makikisaw-saw pa tayo. Mag-iba tayo. Hindi tayo po pwede na makiisa sa kanila. Ano ba? Kaya ka lamang mayroong Kristo, kaya ka lamang may Espiritu pagka nakikinig ka na ng pangaral. Itong oras na ito, pagkatapos dito, balik ka na naman sa pagiging lang. Ano sabi ni Pablo? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, huwag na huwag kayong susunod sa hilig ng laman. Sapagkat ang mga hilig ng laman, laban sa naisan. Laging kalaban mo si Abayawa habang ikaw ay lumalakad ayon sa laman. Ano yung ibig sabihin nun? Yung lakad mo para dito sa mundong ito, wala kang bagay na ayon sa Espiritu. Yung pag-ibig mo sa kapwa, wala yan. Hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa. Ayun yung sinasabi nga doon sa agape. Iibigin mo yung isang taong hindi kaibig-ibig. Pero may tao na hindi kaibig-ibig, iibigin mo. Kasi ang tao, naiibig lamang pagka iniibig ka rin niya or iniibig mo rin siya. Walang iniwan niya sa kapitbahay. Pag nagbigay ng ulam si kapitbahay, susuklian ni kapitbahay ng ulam. Ay, paano yung iba na hindi kaya na magbigay sa iyo ng ulam? Di ba? Dito, nauso na rin yung kanya-kanya. Iyo-iyo, akin-akin. Dito, sa Pilipinas. Sa ibang bansa, dati, walang magkakapitbahay na magkakilala. Hindi ba? Pagka tiniran mo subdivision, yung kapitbahay mo, hindi mo na rin kilala. Asan yung bunga ng Espiritu? Wala. Sabi ni Sister Ging, totoo po yan, Brad. Pag laman, walang katahimikan, balisa palagi. Ranas ko po yan nung ako hindi pa nakilala.
Totoo yan. Ang salita mo'y katotohanan, 17:17 ng Rosalie Bando, kaya pala Brad, maraming nawawala dito kasi di nakatiis, walang tiyaga o nasa laman din. At totoo yun, basta ikaw ay nasa laman dito. Ang sistema ng isang nasa laman, dalo-dili. Parang sakit ng tiyan. Pag nagusto makinig, makikinig. Pagka hindi nagusto ang pakinggan, hindi mo nadadalo. Ganun yun. So yun po mga kapatid, lobin po na Baya, bukas ituloy po natin yung ating panghuli, ka-anim na bahagi nitong ating tandaan natin kapag ang isang tao nasa laman, yung salitang kapayapaan, hindi niya kailanman mararanasan. Yung bunga ng Espiritu, hindi niya kailanman mararanasan. Yung kagalakan, hindi niya kailanman mararanasan yan. Pagka ang isang tao nasa laman. Huwag kang magtaka, bakit Brad, hindi ko maranasan yung bunga, yung salitang pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan. Simple lang ang sagot. Nasa laman ka. Simple lang dito. Sige po, muli magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Yung ating mga kapatid na hindi ko nabanggit kanina, balikan ko lang. Gawal Jalay Pritz, Rosalie Bandoho. Leonardo Corsiga, Jan Mer Corsiga, Sister Jo LV, magandang hapon. Sister Vivian Bandoho Mana, magandang hapon. Brad Ezekiel Umali, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon. Sister Maria Victoria Morales, Brad Fernando Pronebo Abiliara, ayun. Sana nabanggit ko na lahat. So, labing po na Bayo, bukas tuloy po natin itong ating naging paksa. Meron pa po yan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya naman. Patuloy po tayong ingatan gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras natin pong nilalagi dito po sa mundo. Ang tawag po dito kasi ay mundo ng mga taong nasa laman. Siyempre, bakit hindi? Sa lahat ng naninirahan dito, maliban doon sa merong banal na espiritu, lahat ng nakatira puro nasa laman. Pero mo napapagitnaan tayo, napapaligiran ng mga tao na nasa laman. Matindi ang kinalalagyan ng mga kapatid natin sa kapulungan. Kung ikaw ay mayroong banal na espiritu, paano kang makaka-survive? Makaka-survive ka lamang dito pagka meron kang banal na espiritu. Pero mo, itsura ho yan ng itsura ho yan ng lason. Kapiraso lang, pwede kang malason. Di ba? Itsura yan ng mancha. Kapiraso lang, pwede kang mamantsahan. Paano mangyayari? Dapat merong espiritu. Di ba? Sister Cristina Juarez, hindi ko ba nabanggit? Salamat bro. Sige ho. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Muli, loobin po ni Abayawa, bukas tuloy po natin. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Pag-iingat ni Abayawa ang siyang patuloy na maghari sa ating mga kapatid sa kapulungan. Magandang hapon po sa ating lahat.